Naging emosyonal si Kerwin Espinosa nang malamang iuwi na siya sa Pilipinas at gusto umano niyang masilip ang burol ng kanyang pinatay na ama. Kung anong oras dadating ang tinaguriang drug lord sa Visayas, alamin natin yan sa report ni RH44 Vien Dacles. Naging emosyonal at napaluha si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas bukas. Ayon kay whistleblower Sandra Cam, nangako si Kerwin na makikipagtulungan sa gobyerno at ikakanta ang lahat ng nalalaman kapalit ang kanyang kaligtasan. Nagtungo si Cam sa Abu Dhabi para dalawin si Espinosa sa Al Watbah Jail at nakita nito ang pagpatak ng luha ni Kerwin na pinaghalong pangamba para sa kanyang buhay at sa kanyang hinaharap. Si Sandra ang nagbigay ng impormasyon sa Malacanang at kay PNP Chief Bato de la Rosa na nasa Abu Dhabi si Kerwin batay sa impormasyon ng isang OFW doon. Madala si Cam sa Abu Dhabi dahil mayroon siyang kumpanya ng cleaning services at trading firm doon. Nangako naman si suspected drug lord Kerwin Espinosa na ibumunyag ang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa iligal na palitan ng droga. Ito ay kung ilalagay umano ng gobyerno si Espinosa sa Witness Protection Program. Ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakatakda ng ilagay si Kerwin sa ilalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Constancio Vigno Jr., inirequest ito ni Kerwin dahil gusto umano nitong tiyakin ang kanyang seguridad, pati na rin ng kanyang pamilya. Gayit pa ni Vigno, inaasahan nila na posibleng hindi magkakalayo ang magiging revelasyon ni Kerwin sa mga naging testimonya ng kanyang ama. Sa harap ng nalalapit na pagdating sa bansa, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bukas ang DOJ na isailalim ang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program. Ito ay sa harap na rin ng kahilingan ni Espinosa dahil sa takot na matulad umano siya sa kinahantungan ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Kerwin was very much fearful for his life as well as the lives of his common law wife and children. Sa iba pang balita, inaasahang darating na sa bansa bukas ang big-time drug lord sa Eastern Visayas ni si Kerwin Espinosa mula sa UAE. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, nakahanda na ang custodial center ng PNP upang i-accommodate ito. Samantala, hindi naman papayagan ng pulisya si Kerwin na makabalik ngayon sa Leyte. May report si George Bandola. Hindi papayagan ng pulisya na makatungtong pa sa Leyte sa ngayon si suspected drug lord Kerwin Espinosa kahit pa humingi ito na mabisita ang burol ng kanyang pinatay na ama. Paliwanag ni PNP Chief Bato de la Rosa, tanging warrant of arrest lamang ang ibabalik nila sa Leyte at hindi si Kerwin. Hindi nga natin dadalhin doon sa Albuera para list ang risk. Hindi natin i-present sa court sa Albuera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at andito sa amin. Doon ang gagawin natin. Tapos pabisitahin pa natin. Mukhang mahirap yun. Inaasahan na lalapag sa NAIA ang eroplanong pagsasakyan kay Kerwin sa Biyernes ng madaling araw. Ayon kay De La Rosa, nakahanda na ang custodial center para i-accommodate ito. Sakali namang hingin ng Department of Justice ang kustodiya ni Kerwin, pag-aaralan ito ng PNP. Mag-qualify siya, ibig sabihin, hindi siya kakasuhan. Nakakasuhan yung nasa taas niya. Kung that will result to pinning down much bigger fishes than Kerwin, then fine with us. Magiging mahalaga daw ang papel ni Kerwin sa paglaban ng bansa sa iligal na droga kung papayag nga itong tumistigo laban sa mga nakatataas sa kanya. Sakaling hilingin ng DOJ na maisailalim ito sa Witness Protection Program, dapat na madagdagan pa ang naunang ibinunyag na narcolist ng kanyang ama at tuluyang ikanta nito ang mga matataas na opisyal na posibleng sangkot sa kalakalanang ipinagbabawal na gamot. Very important dahil he holds the key to the future of others involved in the illegal drug trade. Siya ang makapagsabi.
Samantala, seguridad ni Kerwin Espinosa pagdating sa airport, tiniyak ng airport authorities. Magbabalita si RH 6 Sherwin Bata Alfaro. Sherwin, gaano kahigpit? Sherwin? Dennis, nakahanda na nga ang lahat para sa pagdating mamayang madaling araw ni Kerwin Espinosa sa bansa. Kung walang magiging pagbabago sa biyahe, isasakay si Espinosa sa biyahe ng Philippine Airlines mula sa Abu Dhabi Airport bandang alas 8 ng gabi oras dito sa Maynila. Nakaposa sa escortan si Espinosa sa eroplano ng Abu Dhabi Police at saka naman ito turnover sa PNP bago lumabas ng eroplano pag landing nito sa NAIA. May dalawang option na nakalaan sa pagdating ni Espinosa sa Maynila. Ito yung kung ibababa siya sa tarmac at direktang isasakay sa armored van na magdadala rito sa Campo Crame o idadaan sa normal na proseso at ilalabas sa isang passage na hiwalay sa mga normal na dumarating na mga pasahero sa NAIA. Gayunman, walang malinaw na impormasyon ng Airport Authority dahil sikreto pa ang lahat ng preparasyon at saka nakikiusap rin ng Philippine National Police na huwag ibigay ang mga eksaktong detalye sa pagdating ni Espinosa mamayang madaling araw. Mula sa airport, idediretso naman si Espinosa sa Campo Crame kung saan ito ipoproseso at mabasahan ang kasong isinampa laban dito. Yan ang Geezer 8 Sherwin. Yes, Pero kung sakasakali, dahil maintindihan naman natin yun, hindi sasabihin kung anong eksaktong oras, pero may mga pagkakataon ba na ipipresent sa media itong si Kerwin? Mukha, Dennis, dahil ang abangan dito sa NAIA mahigpit na rin dahil halos sa lahat ng mga media outfits ay may mga nakadeploy na ng mga team na any moment ay magsiset up at mag-broadcast rin live mula dito sa paliparan ng NAIA. Pero ang mga eksaktong detalye kung anong airline, anong eroplano ang sasakyan itong si Espinosa sa pagbalik ng Pilipinas, yun yung wala pang katiyakan hanggang sa ngayon. Pero dun sa mga ilang impormasyon na nakukuha natin, may mga impormasyon na ang ginamit ng team ng Philippine National Police nang pumunta sila doon sa Abu Dhabi, yung biyahe ng Philippine Airlines at inaasahan nga natin na kung walang magiging pagbabago doon sa naturang biyahe, ang return flight din ito ay posible rin dito sa Philippine Airlines na eroplano. Oo. May impormasyon ka ba na itong pamilya ni Kerwin ay dadating sa airport para salubungin siya kahit paano makita man lang? Mukhang walang ganong preparasyon at walang ganong kahilingan yung panig ng pamilya Espinosa na mula dito sa airport may sasalubong na kaanak. Dahil ang magiging proseso ay lahat ay nakadepende arrangement na gagawin ng Philippine National Police. At ang pinakamahigpit dito, yung tagumpili ng PNP, napakahigpit na seguridad, hindi makakalapit. Yun ang parang sinasabi sa amin na imposible makalapit o makadikit ito kay Espinosa kapag ito'y dumating na dito sa NAIA. Oo. So, ibig sabihin, pag madaling araw darating si Kerwin, hanggang madaling araw ka dyan, Sherwin? Pag ganon. Pag ganon na magsagyari. Oo, kompleto ka naman no? Ito na may bahagi ng ating pagbabalik. Correct. Ito nga sa isa sa mga pinag-usapan ng mga kaso na ngayon nakatutok ang marami dahil nga doon sa pagkakaangkat nitong narco-politics sa ating bansa. Okay. Maraming salamat, Sherwin. Live mula sa RH number 6, Sherwin Bata Alfaro naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live sa RH 6, Sherwin Bata Alfaro. The Police Community Relations Group will distribute DVDs of criminals' modus operandi to be played in public buses while on the road. Lea Ilagan will tell us why. As part of the anti-criminality campaign of the Philippine National Police, particularly this holiday season, the Police Community Relations Group has produced DVDs containing video clippings of common modus operandi. The DVDs will be distributed to bus terminals. They can be played while traveling for passenger to watch and to caution them against lawless acts, especially during the holidays. So habang nagbabiyahe ho sila, at least nare-remind sila, kasi may mga krimen din ho na pinakikita dito na nangyayari rin ho sa loob ng bus. The video is 45 minutes long and shows 15 modus operandi, including crimes commonly executed inside a bus. Clips of salisigang, fake plates, sticker and license, extortion, dugu-dugu-gang, oslo-gang which are presented in alamat ng mandurukot and sarswela sa kalsada. The video also teaches the techniques on how to prevent the crimes. Yung sa 15 na yon, merong 8 style ng mandurukot, merong 4 na style ng mga kidnappers, merong salise, may mga 6 na style ng salise, style ng dugu-dugu-gang. Official adds that the victims of the said modus operandi must immediately inform the authorities by sending a message using the text bato hotline by typing bato space their message and send to 2286 for the quick response of the police.
The Philippine National Police is all set to secure Kerwin Espinosa. The alleged Eastern Visayas drug lord is scheduled to be brought back to the Philippines from the United Arab Emirates, where he is detained this coming Friday, November 18. PNP Chief Ronald De La Rosa assured Kerwin's safety. Here's George Bandola with added details. PNP Chief Bato de la Rosa will never allow suspected drug lord Kerwin Espinosa to visit the wake of his father, former Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. As soon as Kerwin lands in the country back from Abu Dhabi, De La Rosa says they will ensure everything that Kerwin will be safe enough to face a trial of his life. Nga natin dadalhin doon sa Albuera para list ang risk. Hindi natin i-present sa court sa Albuera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at andito sa amin. Doon nga gawin natin. Tapos pabisitahin pa natin. Mga mahirap yun. Together with several CIDG operatives, Kerwin is expected to land in NAIA on early Friday morning. The PNP Custodial Center now readies one of its detention facility to accommodate the younger Espinosa. Mag-qualify siya, ibig sabihin, hindi siya kakasuhan. Kakasuhan yung nasa taas niya. Kung that will result to pinning down much bigger fishes than Kerwin, then fine with us. In recent statements, the Department of Justice hopes to get the custody of Kerwin, even placing him in the Witness Protection Program. But first, De La Rosa said Espinosa should divulge more names and even bigger names for him to be placed in such. Very important. Well, he holds the key to the future of others involved in the illegal drug trade. Siya ang makapagsabi. Naging emosyonal si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas at gusto umano niyang masilip ang burol ng kanyang pinatay na ama. Kung anong oras dadating ang tinaguriang drug lord sa Visayas, alamin natin yan sa report ni RH44 Vien Dacles. Naging emosyonal at napaluha si Kerwin Espinosa nang malamang iuuwi na siya sa Pilipinas bukas. Ayon kay whistleblower Sandra Cam, nangako si Kerwin na makikipagtulungan sa gobyerno at ikakanta ang lahat ng nalalaman kapalit ang kanyang kaligtasan. Nagtungo si Cam sa Abu Dhabi para dalawin si Espinosa sa Al Watbah Jail at nakita nito ang pagpatak ng luha ni Kerwin na pinaghalong pangamba para sa kanyang buhay at sa kanyang hinaharap. Si Sandra ang nagbigay ng impormasyon sa Malacanang at kay PNP Chief Bato de la Rosa na nasa Abu Dhabi si Kerwin batay sa impormasyon ng isang OFW doon. Madala si Cam sa Abu Dhabi dahil mayroon siyang kumpanya ng cleaning services at trading firm doon. Nangako naman si suspected drug lord Kerwin Espinosa na ibumunyag ang lahat ng kanyang nalalaman ukol sa iligal na palitan ng droga. Ito ay kung ilalagay umano ng gobyerno si Espinosa sa Witness Protection Program. Ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, nakatakda ng ilagay si Kerwin sa ilalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, Constancio Vigno Jr., inirequest ito ni Kerwin dahil gusto umano nitong tiyakin ang kanyang seguridad, pati na rin ng kanyang pamilya. Gayit pa ni Vigno, inaasahan nila na posibleng hindi magkakalayo ang magiging revelasyon ni Kerwin sa mga naging testimonya ng kanyang ama. Sa harap ng nalalapit na pagdating sa bansa, sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na bukas ang DOJ na isailalim ang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program. Ito ay sa harap na rin ng kahilingan ni Espinosa dahil sa takot na matulad umano siya sa kinahantungan ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Kerwin was very much fearful for his life as well as the lives of his common law wife and children. Sa iba pang balita, inaasahang darating na sa bansa bukas ang big-time drug lord sa Eastern Visayas ni si Kerwin Espinosa mula sa UAE. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa,
Nakahanda na ang custodial center ng PNP upang i-accommodate ito. Samantala, hindi naman umano papayagan ng pulisya si Kerwin na makabalik ngayon sa Leyte. May report si George Bandola. Hindi papayagan ng pulisya na makatungtong pa sa Leyte sa ngayon si suspected drug lord Kerwin Espinosa kahit pa humingi ito na mabisita ang burol ng kanyang pinatay na ama. Paliwanag ni PNP Chief Bato de la Rosa, tanging warrant of arrest lamang ang ibabalik nila sa Leyte at hindi si Kerwin. Hindi nga natin dadalhin doon sa Alvera para list ang risk. Hindi natin i-present sa court sa Alvera. Kausapin lang yung court doon na i-return lang yung warrant doon at hindi doon sa amin. Doon nga gawin natin. Tapos pabisitahin pa natin kung mahirap yun. Inaasahan na lalapag sa NAIA ang eroplanong pagsasakyan kay Kerwin sa Biyernes ng madaling araw. Ayon kay De La Rosa, nakahanda na ang custodial center para i-accommodate ito. Sakali namang hingin ng Department of Justice ang kustodiya ni Kerwin, pag-aaralan ito ng PNP. Mag-qualify siya, ibig sabihin, hindi siya kakasuhan. Kakasuhan yung nasa taas niya. Kung that will result to pinning down much bigger fishes than Kerwin, then fine with us. Magiging mahalaga daw ang papel ni Kerwin sa paglaban ng bansa sa iligal na droga kung papayag nga itong tumistigo laban sa mga nakatataas sa kanya. Sakaling hilingin ng DOJ na maisailalim ito sa Witness Protection Program, dapat na madagdagan pa ang naunang ibinunyag na narcolist ng kanyang ama at tuluyang ikanta nito ang mga matataas na opisyal na posibleng sangkot sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. Very important.